Kung inaakala mong ang Pilipinas ay narito lang para pawiin ang pagod ng mundo, nagkakamali ka. Ngayon, ang mundo ay kumukuha ng leksyon mula sa Pilipinas. Isang clip na tumagal lamang ng 7 minuto sa BBC ang sumabog na parang kidlat, pumalo ang bilang ng nanood, nanigas ang ngiti ng mga kritiko sa England, natahimik ang conference room ng mga gumagawa ng pulisiya, at isang pahayag lang ang ipinasa na parang hatol ng siglo. Ang nawawala sa atin ay napanatili ng Pilipinas. Hindi ito tungkol sa mga dalampasigan, hindi tungkol sa mga piyesta, hindi tungkol sa magagandang tanawin para lang aliwin ang mga turista. Kundi ito ang larawan ng isang lipunan na umuusad nang hindi nagwawasak ng tao, ang modernisasyon na hindi malamig, ang lakas na hindi nananapak, at ang malasakit na hindi lang palabas kundi isang sistema na nagpapanatili sa mga tao. Nang gabing iyon, hindi ang pagkamangha ang tingin ng England sa Pilipinas, kundi ang paggalang, at isang tanong lang ang nabuo sa loob ng 7 minutong iyon. Anong kinabukasan ba ang ipinakita ng Pilipinas sa mundo? Matapos ang pagsasahimpapawid, ang salitang Pilipinas ay hindi nahintay sa England bilang isang makulay na postcard, kundi ito ay naging isang pangungusap na seryosong sinasabi ng mga tao na para bang pinag-uusapan ang isang mapa para sa kinabukasan. Kinabukasan, ang mga telepono sa editorial board ng BBC ay walang tigil sa pagring. Mga email mula sa mga ekonomista, tagapamahala ng lungsod, mga edukador, hanggang sa karaniwang tao na sumulat ng maikli. Pakitingnan ng mas malalim. Gusto naming malaman kung paano nila nagawa iyan. At iyon ang puntong nalaman ni Charlotte Hills na ang istoryang ito ay hindi lang isang assignment sa schedule ng balita, kundi ito ay nagiging isang misyon. Tinawag siya sa conference room ng mga matataas na editor at ang kondisyon ay inilatag na parang kutsilyo sa mesa ng magalang. Huwag ka nang magdala ng magagandang larawan. Marami na tayo niyan. Kailangan namin ng rason. Paano napanatili ng Pilipinas ang pagiging tao sa panahong nagmamadali at naninigas ang mundo? Tumango si Charlotte, ngunit mabigat ang loob niya dahil ang tanong na iyon ay ang mismong tanong na hindi masagot ng England. Sumakay siya ng eroplano na may pakiramdam na dinadala niya ang pag-aalinlangan ng buong bansa at kasabay nito, may maliit na takot na baka matuklasan niya ang sagot na magpipilit sa kaniya na tanggapin ang isang bagay tungkol sa sarili niyang bayan. Nang lumapag ang eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, ang unang napansin niya ay hindi ang karangyaan kundi ang tiempo ng mga tao. Isang ritmo na hindi nagmamadali, hindi nagtutulakan, kahit na nagmamadali ang lahat sa kani-kanilang mga lakad. Sumakay siya ng kotse papasok sa lungsod, dumaan sa mga kalsada na pamilyar sa mga documentary, ngunit ang tunay na larawan ay may nakatagong katahimikan. Ang tunog ng busina ay hindi laging wika ng galit. Tila alam ng mga tao kung paano mamuhay ng magkasama sa gitna ng siksikan. Umakyat si Charlotte sa hagdanan patungo sa istasyon ng Light Rail Transit. Sinadyang niyang pagmasdan ng mga tao sa rush hour at doon naganap ang unang pagtataka. Mabilis ito, ngunit walang natatapakan. Walang nagtutulakan para lang patunayan ang kanilang sarili. Ang tingin ng mga Pilipino ay tila nagsasabing, magkasama tayo, hindi, umalis ka, dadaan ako. Nakakita na siya ng malalaking lungsod na may sistema, ngunit ang sistema ay malamig na parang makina. Ngunit ang lungsod na ito ay may sistema na mayroon pa ring temperatura ng tao. Ang ebidensiya na nagpaniwala sa kaniya ay hindi lang ang disiplina sa pampublikong lugar, kundi ang isang maliit na bagay na walang sinuman ang nagtangkang gawing balita. Nang gabing iyon, nasa paligid siya ng isang mataong mall sa Makati nang makita niyang may turistang nakahulog ng telepono sa sahig ng malakas. Namutla agad ang mukha ng tao na parang naglaho ang buong mundo sa loob ng isang segundo. Bago pa siya makakilos, 2 Pilipinong kabataan ang yumuko para tumulong. Isa ang nagpunas ng alikabok, ang isa naman ay nagtanong ng mahina, ayos pa ba kuya? Pagkatapos ay sinamahan siya sa kalapit na repair shop nang hindi nagtatanong ng pangalan, hindi nagtatanong ng bansa at hindi nag-selfie para ipagmalaki ang ginawang kabutihan. Nang matapos ang lahat, ngumiti sila na parang normal lang iyon at umalis, naiwan ng isang kakaibang pakiramdam sa lalamunan ni Charlotte. Sa England, ang ganitong pangyayari ay madalas na nagtatapos sa pangungusap na hindi ko na problema iyan. Ngunit dito,
natapos ito sa isang simpleng kilos na parang ang sistema ay nakatanim sa kanilang ugali. Agad siyang nagsimulang mag-interview. Isang convenience store staff ang nagsabi sa kaniya ng mahinahon ngunit matatag, "Nagtutulungan kami dahil isang araw, baka kailanganin din namin ng tulong." Isang tricycle driver ang tumawa ng mahina at sinabi, "Kung hindi tayo magmamalasakit sa isa't isa sa malaking lungsod, lalamunin tayo ng lungsod." At isang babae na may edad na sa isang lumang komunidad ang nagpaliwanag ng salitang madalas niyang marinig. Ang pakikisama ay hindi pagsuko, kundi ang hindi pagpapahirap sa buhay ng iba nang walang dahilan. IDO. Ang kaisipang ito ay nagpatindig sa balahibo ni Charlotte dahil ito ay isang kultura na isinalin sa pag-uugali at ang pag-uugali na iyon ay unti-unting naging immune system ng lipunan. Nagsimula siyang makita ang nakatagong istruktura. Ang pagiging magalang ay hindi isang maskara, kundi isang balangkas na nagpapanatili sa siksikan ng lungsod. Ang kasiyahan ay hindi kawalang saysay, kundi isang paraan para hindi masira ang tao mula sa stress. At ang malasakit ay hindi naghihintay ng bayani, kundi nagmumula sa mga karaniwang tao na tinuruan na mag-isip sa isa't isa mula sa simula. Nang gabing iyon, nakaupo si Charlotte habang pinagmamasdan ang ilaw ng Maynila mula sa bintana ng kaniyang kwarto. Hindi niya naramdaman na nagbabalita siya ng balita mula sa ibang bansa. Naramdaman niya na tinitingnan niya ang pulso ng isang sagot na hinahanap ng mundo, ang modernidad na talagang nagpapanatili ng tao. At nagsimula siyang maunawaan kung bakit natahimik ang England sa loob ng 7 minutong iyon. Dahil siguro, ang pinakanakakatakot ay hindi ang maungusan ng ibang bansa, kundi ang matuklasan na may bansang gumawa ng kinabukasan na tila kayang tirhan nang hindi pinapalamig ang pagiging tao. Kinabukasan, nagpasya siyang maghukay pa. Kung ang malasakit ay aabot sa antas ng sistema, paano ito itinayo ng Pilipinas sa pang-araw-araw na buhay at saan ito nagsimula? Maagang nagising si Charlotte kinabukasan na may tanong na nakasabit sa kaniyang dibdib na parang isang maliit ngunit kakaibang mabigat na bato. Kung ang malasakit ng Pilipinas ay hindi aksidente, saan ito itinayo? Binuksan niya ang kaniyang notebook at sumulat ng isang maikling pangungusap. Ang malasakit na gumagana ay kailangang may batayan na sistema. Pagkatapos ay sinimulan niyang sundan ang bakas ng batayan na iyon, hindi sa mga mall, hindi sa mga landmark, kundi sa mga lugar kung saan talagang humihinga ang mga karaniwang tao. Ang unang pinuntahan niya ay isang barangay hall sa isang lumang komunidad sa Maynila, hindi para kumuha ng magandang larawan, kundi para tingnan ang ritmo ng mga tao sa lugar. Nakita niya ang mga opisyal na nakaupo ng tahimik habang ang mga residente ay dahan-dahang pumapasok ng maayos. Isang tao ang nagabot ng bag ng bigas sa isang senior citizen nang hindi nagpapalakas ng boses, tila natatakot na baka makaramdam ng kahihiyan ang tumatanggap. Walang masyadong formalidad, ngunit ang lahat ay inayos ng mahinahon, parang ang lungsod na ito ay may isa pang tahimik na wika. Isang wika na nagsasabing, "Kaya kitang tulungan, pero hindi kita ipapahiya." Lumapit siya at nakipag-usap sa isang babae na nasa 50s na nag-aayos ng mga gamit. Sinagot siya ng babae ng isang maikling pangungusap, "Nagtutulungan kami para maging matatag ang ating bayan." Ang salitang bayan sa bibig ng Pilipino ay hindi tunog na formal, kundi tunog na nangangahulugang tayong lahat. Mula sa barangay hall, nagpunta siya sa isang paaralan sa kalunsuran na may project kung saan sama-samang naglilinis ang mga bata. Sinamahan siya ng guro sa silid-aralan kung saan tahimik na nag-aayos ang mga bata ng kanilang mesa at naghahati ng basura. Walang pag-aanunsyo ng bayani, walang nakakuha ng medalya. Isang bata ang tumingala, ngumiti at sinabi, "Kasi po, pag malinis ang kwarto, masarap po sa pakiramdam." Magaan sa loob. Natigilan si Charlotte sa salitang magaan sa loob dahil sa England, pamilyar siya sa mga salitang karapatan, tungkulin, kahusayan, ngunit hindi pamilyar sa paggawa ng tama dahil magaling sa loob. Tumawa ng mahina ang guro at nagpaliwanag, "Hindi namin tinuturuan ang mga bata na manalo sa iba. Tinuturuan namin sila na mamuhay ng magkasama nang hindi nagpapahirap sa iba." Iyon ang unang pagkakataon na malinaw niyang nakita na ang mga halaga ng Pilipinas ay hindi lang nakasulat sa aklat-aralin.
Ito ay nakatanim sa maliliit na pag-uugali hanggang sa naging ugali ng lipunan. Ngunit, hindi pa siya nasisiyahan sa mga malambot na paliwanag. Gusto niyang makita ang sistema sa totoong sitwasyon kapag naganap ang pagkakamali, kapag nagpapanik ang mga tao, kapag umuusbong ang galit. Kaya pinili niyang pumunta sa lugar kung saan pinakamakapal ang presyon, ang istasyon ng tren sa rush hour ng gabi. Nang gabing iyon, ang mga tao ay dumaloy na parang tubig, at doon naganap ang isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Isang dayuhang turista ang nalito sa daanan palabas, at ang backpack niya ay tumama sa taong nasa likuran. Nagkaroon ng mahinang bulungan at sabay-sabay na tumingin ang maraming pares ng mata. Agad na hinawakan ni Charlotte ang kaniyang ballpen. Inakala niya na ito na ang punto kung saan masisira ang sistema, ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Isang Pilipinong lalaki na nagtatrabaho ang lumapit. Hindi siya nagalit, hindi siya nagturo. Umangat siya ng kaunti at mahinang sinabi, "Huwag mag-alala kuya, dito po ang daan." Pagkatapos ay itinuro niya ang karatula at bumalik para humingi ng paumanhin sa taong nabangga, sa isang tono na nagpababa agad ng tensyon. Ang taong magagalit sana ay dahan-dahang natahimik, parang ang damdamin ay inalagaan bago pa ito umapaw. Nakita ni Charlotte ang isang mahalagang bagay. Ang pamamahala ng Pilipinas sa kaguluhan ay hindi pagpilit sa isa na matalo, kundi ang pagpatay sa apoy bago ito kumalat. Nang gabing iyon, nakipag-usap siya sa may-ari ng isang maliit na kainan malapit sa isang lugar sa Maynila na maraming suki araw-araw. Ang may-ari ay nagsalita ng diretsyo. Ang magandang serbisyo ay hindi dahil sa gusto namin ng tip, kundi dahil gusto naming umuwi ang mga tao na may magandang pakiramdam. Sinabi niya na kung hihigit sa oras ang paghihintay ng customer, may lalapit at magsasabi, hindi para magbigay ng dahilan, kundi para hindi makaramdam ang customer na pinabayaan sila. Ito ang sistema sa antas ng maliliit na tindahan na hindi nagpapatumpik-tumpik ng galit. Nagsimulang makita ni Charlotte ang mga piraso ng mas malinaw. Ang barangay ay nagtatanim ng malasakit ng hindi nagpapahiya. Ang paaralan ay nagtatanim ng responsibilidad na nagpapadali sa loob. Ang lungsod ay nagtatanim ng kasanayan na magpababa ng tensyon bago ito sumabog. At ang negosyo ay nagtatanim ng serbisyo na nakasentro sa damdamin ng tao. Ang lahat ng ito ay hindi magagandang salita, kundi isang mekanismo na nagpapalakad sa lipunan ng hindi nagwawasak ng tao. At doon, dumating ang hindi sinasadyang climax ng araw. Habang naglalakad pabalik sa hotel, natuklasan ni Charlotte na nawawala ang kaniyang bag na naglalaman ng mahahalagang dokumento. Huminto siya sa gitna ng daan, bumagsak ang kaniyang puso na parang lumamig ang dugo sa isang iglap. Ang headline sa utak niya ay mabilis na tumakbo. Reporter ng BBC, nawalan ng dokumento sa ibang bansa. Muntik na siyang sumigaw, ngunit ang boses niya ay naipit sa kaniyang lalamunan. Sa panahong iyon na ang karamihan sa mga tao ay iisipin muna ang sarili, nakita niya ang guwardiya ng gusali na lumapit at nagtanong ng mahinahon, "May hinahanap po kayo?" Hindi siya nagtanong para magsayang ng oras. Tumawag agad siya sa information desk, binuksan ang CCTV at inirekomenda sa kaniya na mag-ulat sa information counter. At ang pinakaimportante, sinabi niya ang isang pangungusap na muntik nang magpaiyak kay Charlotte. "Huwag kang mag-alala, ma'am. Tutulungan ka namin. Yan now, donate and donate. Tufawa, hindi ito isang magandang pang-aliw, kundi isang pahayag na hindi ka nag-iisa." Di nagtagal, ang kaniyang bag ay ibinalik ng isang janitor na nakapulot at ipinasa sa tamang proseso. Walang tanong kung ano ang laman, walang pagdududang tingin, walang pagpaparamdam sa kaniya na siya ang may kasalanan. Bumalik si Charlotte sa kaniyang kwarto, na may puso na mabilis pa ring tumitibok, ngunit ang pakiramdam sa loob ay ganap na nagbago. Nagsimula siyang maunawaan na ang malasakit ng Pilipinas ay hindi lang isang personal na kabutihan, ito ay isang network ng kultura at pagganap na tumutulong na sumalo sa mga dagok ng buhay na nagpapabago sa pagkakamali upang hindi maging trahedya, na nagpapabago sa tensyon upang hindi maging galit, na nagpapabago sa tao upang hindi na kailangang manigas para mabuhay. At nang tumingin siya sa labas ng bintana, nakita niya ang Maynila na maliwanag pa rin. Alam na niya na ang susunod na tanong ay hindi, "May malasakit ba ang Pilipinas?"
kundi paano ginawa ng Pilipinas na ang malasakit ay maging kakayahan ng isang bansa. At iyon ang puntong ang istorya ay magiging mas malalim kaysa sa inakala niya. Kinabukasan, hindi na naghanap si Charlotte ng mga dramatic na eksena. Naghanap siya ng istruktura. Dahil ngayon, sigurado siya na kung talagang gumagana ang malasakit ng Pilipinas, may isang bagay na sumusuporta rito sa likuran, hindi lang ang mabuting puso ng isang tao. Nagsimula siya sa pinakamalamig na lugar para sa isang documentary filmmaker, isang City Services Center o Public Assistance Office. Isang ordinaryong silid na may aircon, nakahanay ang mga mesa at mga karatula na nagsasabi ng mga proseso sa dingding. Ngunit ang nakatukoy sa kaniya ay ang tono ng boses ng staff. Hindi ito ang boses ng taong nagpapasa ng pila, kundi ang boses ng taong tumutulong sa isang tao na dumaan sa paghihirap. Isang lalaking nasa edad na tila bagong nakipagtalo sa buhay, ang pumasok na nagtatanong tungkol sa mga dokumento na may galit. Hindi siya sinagot ng staff ng may galit, hindi niya ito inahiya sa harap ng iba. Nakita ni Charlotte ang staff na yumuko ng kaunti, pinalambot ang boses at dahan-dahang sinabi, "Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo. Unti-unti nating ayusin." Pagkatapos ay napansin niya ang kamay ng staff na nag-aayos ng papel ng sistematiko na parang sinanay na sa pinakamalaking kaguluhan, kailangang gawing madali ang proseso para sa taong nag-aalala. Agad na isinulat ni Charlotte ang salitang pagbabawas ng kahihiyan sa kaniyang notebook dahil sa maraming bansa, madalas na nananalo ang sistema laban sa tao, ngunit dito, ang sistema ay parang dinisenyo para umalalay sa tao sa panahong sila ay pinakamahina. Mula sa service center, nagpunta siya sa isang maliit na community clinic na konektado sa network ng mga local volunteer. Hindi siya nakakita ng mga dramatic na larawan, kundi ng mga tahimik at matatag na larawan. Isang babaeng volunteer ang may dalang folder, naglakad papasok sa bahay ng isang senior citizen, tiningnan ang blood pressure, nagtanong tungkol sa kalagayan sa maikling pangungusap na parang isang kamag-anak, hindi isang tungkulin. "Maganda ba ang tulog nyo? Kumakain ba kayo ng maayos?" At ang mas nagulat kay Charlotte ay ang bawat tanong ay kasama ng pagsusulat ng tala at sistematikong pagpapasa ng impormasyon. Nakipag-usap siya sa pinuno ng volunteer team. Hindi siya nagsalita tungkol sa mabubuting bagay ng basta-basta. Nagsalita siya tungkol sa schedule ng pagbisita, report ng kalagayan, ang koordinasyon sa NARS, na parang ito ang network na nagtatahi sa lungsod para hindi ito masira. Ang mga matatanda ay hindi dapat maghintay na maging malubha bago sila pumunta sa ospital. Inaalagaan namin sila habang kaya pa nilang lumakad, habang kaya pa nilang magsalita. Ang salitang inaalagaan namin sa bibig niya ay walang romantikong tono, kundi may tono ng responsibilidad. Naramdaman ni Charlotte na nakita niya ang isa pang layer ng sagot. Hindi lang may malasakit ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may sistema ng pagbabantay sa mga mahihina na hindi nag-iiwan ng sinuman sa likuran. Nang hapon na iyon, nagsimulang umitim ang langit. Ang ulan sa Maynila ay mabilis at malakas, na parang may nagbuhos ng balde mula sa langit. Iminungkahi ng crew niya na bumalik sa hotel, ngunit humiling si Charlotte na tingnan ang pagtatrabaho ng komunidad sa panahong malakas ang ulan. Dinala siya sa isang maliit na coordination center ng isang barangay na may plan para harapin ang mga lugar na binabaha. Nakita niya ang barangay official na nakatayo kasama ang isang community volunteer. Isa ang may dalang radio, ang isa naman ay may listahan ng mga risky spot. Walang sigaw, walang kaguluhan na nagpapakita ng pagmamadali. Ngunit ang lahat ay mabilis na kumikilos ng may ritmo. At ang nakamamangha ay ang kanilang pakikitungo sa publiko. Hindi ito utos, kundi paggabay. Isang lalaki ang nagtutulak ng kaniyang motor na dumadaan sa baha at muntik ng madulas. Mabilis na lumapit ang opisyal para alalayan at sinabi lang, "Mag-ingat po kayo, kuya, malalim na po dito." At dinala siya sa mas ligtas na daan. Tiningnan ni Charlotte ang larawan na iyon at naramdaman na parang naipit ang kaniyang puso dahil ito ay kaligtasan ng damdamin na nagaganap kasabay ng kaligtasan ng katawan nang hindi na kailangang ipahayag na may ginagawang kabutihan. Nang gabing iyon, pinag-isipan niya ang lahat ng nakita niya. Nagsimula siyang maunawaan na ang Pilipinas
ay nagpapanatili sa malasakit sa pamamagitan ng 3-layer na mahigpit na magkasama. Ang unang layer ay ang kultura na ayaw magbigay ng kahihiyan. Ang ikalawang layer ay ang standard ng pagtatrabaho na nagsasanay sa mga staff na magpababa ng tensiyon, hindi magdagdag nito. Ang ikatlong layer ay ang community network na nagpapabago sa gobyerno upang hindi maging isang malaking higante na malayo, kundi isang kamay na kayang abutin sa pamamagitan ng mga karaniwang tao. Binuksan ni Charlotte ang kaniyang laptop at sinimulang itype ang unang pangungusap ng bagong report. Hindi niya isinulat na ang Pilipinas ay kaibig-ibig. Isinulat niya na ang Pilipinas ay gumawa ng isang sistema na nagpapanatili sa mga tao upang mamuhay ng magkasama ng hindi nasisira. Is well, unhome, uncrest. Pagkatapos ay huminto siya saglit dahil nang lumabas ang salitang ito sa screen, alam niya na kapag ito ay ipinahayag sa England, hindi lang ito papuri sa Pilipinas, kundi ito ay magiging isang matalim na tanong na babalik sa sarili niyang bayan. Handa na ba ang England na gumawa ng isang lipunan na matatag nang hindi pinapalamig ang puso ng mga tao? Alam ni Charlotte na kung ikukuwento niya ang Pilipinas mula sa Maynila lang, hahanapan pa rin ng paraan ng mga taga-England para gawin itong isang larawan lang ng tourist city at ang pagiging magalang ng mga tao sa malaking lungsod. Kaya isang umaga, isinara niya ang kaniyang notebook, inimpake ang kaniyang kamera at umalis patungo sa probinsiya. Naghanap siya ng mas mabigat na sagot, ang sagot na kayang tumayo kahit walang neon lights, walang tren, walang lumang imahe. Pinili niya ang isang bayan na hindi nakalagay sa mga magagandang poster, kundi isang bayan na tinatawag ng mga Pilipino na kayang tirhan. At nang tumakbo ang kotse sa malawak na bukid, ang amoy ng lumang ulan na natuyo sa lupa ay dahan-dahang lumutang. Naramdaman niya na papalapit siya sa puso ng bansa kaysa sa pinakamalakas na balita. Ang unang eksena na nagpatahimik sa kaniya ay isang maliit na community center na nagtatrabaho kasama ang local government at isang grupo ng mga volunteer. Hindi ito isang lugar na nagsasalita ng salitang innovation ng malakas, kundi isang lugar kung saan ang innovation ay ginagawang karaniwan. Nakita niya ang isang schedule na nakadikit sa dingding ng maayos, may listahan ng mga senior citizen na kailangang sundan, may plan para harapin ang malakas na ulan, may channel para makipag-ugnayan sa clinic at rescue unit. At may isang sulok na tila napakaliit para maging balita ang sulok kung saan naghahanda ang mga tao sa komunidad ng pagkain para sa mga bahay na hindi pa handa. May nagsabi sa kaniya, "Hindi namin hinihintay na mangyari muna ang malaking problema bago kami magtulungan. Nagtutulungan kami ng hindi na kailangang humingi ng tulong." Ang pangungusap na ito ay tumama sa kaniya dahil sa England, maraming tao ang kailangang patunayan muna ang kanilang paghihirap bago sila makakuha ng tulong. Ngunit dito, ang tulong ay inihanda na parang normal na bagay sa lipunan. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa isang social entrepreneur na nagtayo ng isang maliit na negosyo para magbigay ng training sa mga taong nawalan ng sistema ng edukasyon. Hindi siya nagsalita tungkol sa tagumpay sa pamamagitan ng mga numero. Nagsalita siya tungkol sa dignidad. Kung mararamdaman ng tao na mahalaga sila, hindi nila sasaktan ang sarili at hindi nila sasaktan ang lipunan. 19 Tammasio and Prosa. Pagkatapos ay dinala siya para tingnan ang sistema ng training na simple, ngunit malinaw, may mentor, may proseso, may pagkakataon na makabawi ng hindi inuukol sa publiko. Kahit na nagkamali, hindi siya hinatulan bilang isang taong bigo. Isinulat ni Charlotte ang salitang pagkakataong makabawi na may gabay dahil ito ang isa pang layer ng sagot. Ang malasakit na walang sistema ay maaaring maging isang sandaling awa, ngunit ang malasakit na may sistema ay ang pagtulong sa tao na makatayo muli. Nang hapon, tumawag ang BBC mula sa London. Ang boses ni Peter Warren ay pumasok sa telepono na parang malamig na hangin. "Charlotte, kailangan namin ng shot na matatandaan ng mga manonood sa loob ng 10 segundo. May mas mabilis ka pa ba?" Dahan-dahang pumikit si Charlotte bago sumagot. "Meron, pero hindi katulad ng iniisip mo." Sinabi niya sa kaniya na ang istoryang ito ay hindi isang documentary na kailangang manghuli ng mga emosyonal na shot araw-araw. Ito ay isang tanong para sa kinabukasan ng England. Kung ipaparamdam natin sa mga tao na sila ay inabandona, hinding-hindi tayo mananalo sa anumang bagay,
kahit gaano pa kataas ang GDP natin. Natahimik si Peter saglit. Alam niya na isinasapalaran niya ang kaniyang karera sa pamamagitan ng pagiging matigas, ngunit ang kaniyang loob ay kakaibang kalmado. Dahil ang Pilipinas na nakita niya ay hindi nagturo sa kaniya na magsalita ng mas malakas. Nagturo ito sa kaniya na magsalita ng mas diretso nang hindi nananakit, at doon dumating ang moment ng araw na hindi niya plinano. Habang pauwi na siya sa kaniyang tinutuluyan, naganap ang isang maliit na aksidente malapit sa palengke. Nahulog ang isang motorcycle. Ang driver ay nasaktan sa tuhod, may kaunting dugo, ngunit namutla ang mukha dahil sa gulat. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagpanik, hindi nagkumpulan na magpapahiya sa taong nasaktan. Walang sumigaw, walang nagtaas ng telepono sa ulo. Isang babaeng nagbebenta ang mabilis na nagdala ng malinis na tela. Ang isa naman ay nagbukod ng lugar. Isang lalaking nasa edad na ang tumawag sa rescue unit at nakipag-usap sa taong nasaktan sa isang mahinahong tono. Huwag kang mag-alala, kuya. Makakauwi ka na. Ito ay bilis na hindi nagmamadali, kaayusan na hindi mapanupil, at malasakit na hindi na kailangan ng manonood. Nakatayo si Charlotte doon at naramdaman na parang uminit ang kaniyang lalamunan. Agad niyang naunawaan na ang lakas ng Pilipinas ay ang kakayahan na sumalo sa mga dagok nang hindi nagkakawatak-watak ang lipunan dahil alam ng lahat ang kanilang role at ang bawat role ay binalutan ng pakikisama na nagpapanatili ng dignidad sa isa't isa. Nang gabing iyon, bumalik siya, binuksan ang desk light at nagsimulang magsulat ng script para sa live show ng may mas mabigat na kamay. Hindi niya layunin na sabihin sa England na mas maganda ang Pilipinas kaysa sa England. Ang layunin niya ay sabihin ang mas mahirap na katotohanan. Ang isang bansa ay maaaring umunlad nang hindi naninigas ang pagkatao. Ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi pinaparamdam na nag-iisa ang tao. At ang Pilipinas ay nagpapatunay nito sa pamamagitan ng malasakit na may sistema. Bago niya ipadala sa London, isinulat niya ang huling pangungusap bilang isang hook para sa kinabukasan sa araw na sasabak siya sa live show. Ang tanong ay hindi kung gaano natin hinahangaan ang Pilipinas, kundi kung may lakas loob ba tayong gumawa ng isang bansa na hindi nag-iiwan ng sinuman. Nang gabing bago ang live show, hindi nakatulog ng maayos si Charlotte. Hindi siya natakot sa tanong sa screen, kundi sa bagay na nasa likod ng tanong, ang pagiging matigas ng bansang dating naniniwala na sila ang sentro ng mundo. Nakaupo siya habang pinagmamasdan ang ilaw ng London mula sa bintana ng kaniyang kuwarto. Mahigpit siyang nakahawak sa kaniyang note at binabasa ang pangungusap na isinulat niya ng paulit-ulit na parang isang panunumpa. Ang pag-unlad na nagpaparamdam na nag-iisa ang tao ay hindi tagumpay. Maaga ng umaga, pumasok siya sa studio ng BBC na may kalmadong mukha, ngunit ang puso niya ay parang may hawak na baso ng tubig, isang maliit na pagyanig lang at mabubuhos ito. At alam niya na sa show ngayong gabi, kailangan niyang magsalita ng matalim para yumanig ang buong kwarto, ngunit kailangang malambot para hindi makasira ng sinuman. Dahil ang tinuro ng Pilipinas sa kaniya ay ang katotohanan ay maaaring maging mabigat nang hindi na kailangang maging malupit. Nang sumindi ang ilaw sa studio, nagsimula ang host sa isang pangungusap na tila magalang ngunit may nakatagong talim. Ang 7 minutong clip tungkol sa Pilipinas, bakit ito yumayanig sa England ng ganito? At ang larawan ay lumipat kay Peter Warren na nakasandal sa upuan na parang siya ang may kontrol. Ngumiti siya ng kaunti. Siguro busog lang tayo. Gusto lang ng mga manonood ng mainit na larawan. Ang Pilipinas ay isang magandang bansa para magpahinga. Pero magiging modelo ba talaga ito? Isang mahinang tawa ang lumutang sa studio na parang isang proteksiyon laban sa katotohanan. Hindi nagmadaling sumagot si Charlotte. Tiningnan niya ng diretso ang kamera at dahan-dahang sinabi, ang salitang kaibig-ibig ay isang patibong dahil pinapalampas nito ang sistema na nagpapanatili sa kanilang lipunan. Tinaas ng host ang kilay. Sistema? Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Charlotte, parang kumukuha ng lakas mula sa mga larawan na nakita niya at nagsimula siyang magkuwento, hindi sa wika ng turismo, kundi sa wika ng taong nakakita ng ebidensiya. Nagkuwento siya tungkol sa city staff
na pinamamahalaan ang galit ng mamamayan sa isang tono na hindi nagpapahiya. Nagkuwento siya tungkol sa mga mag-aaral na tinuruan na maging responsable sa komunidad nang hindi naghihintay ng utos. Nagkuwento siya tungkol sa mga community volunteer na nagtatrabaho ng proactive sa mga mahihina na parang ang dugo ng pampublikong sistema. At huminto siya sandali bago sabihin ang pangungusap na nagpatahimik sa buong kuwarto. Ang Pilipinas ay hindi gumagawa ng tao na mas mabuti sa pamamagitan ng pamumuna. Ginagawa nilang mas mabuti ang tao dahil ang lipunan ay dinisenyo para magtulungan bilang normal na gawain. Sinubukan ni Peter na mag-interrupt, pero lahat ng ito ay personal pa ring kultura. Tumango ng kaunti si Charlotte. Hindi. Ang kultura ay ugat pero ang sistema ay balangkas. Kung ang malasakit ay walang balangkas, gagana lang ito kapag maganda ang kalooban ng tao. Pero sa Pilipinas, nakita kong gumagana ang malasakit kapag nag-aalala ang tao, kapag may emerhensiya, sa panahong karaniwan nang nasisira ang lipunan. Hindi siya nagsalita ng masyadong maraming pangalan ng lugar. Nagsalita siya tungkol sa ritmo ng tulong na mabilis ngunit magalang, ang pamamahala na hindi nagpapanik ngunit hindi nag-iiwan ng sinuman na matumba ng mag-isa. Direktang nagtanong ang host, at ano ang leksyon para sa England? Tiningnan niya, ng diretso ang lens, na parang tinitingnan niya ang living room ng lahat ng manonood. Ang leksyon ay matagal na tayong nagkakamali sa pagsukat ng pag-unlad. Sinukat natin sa pamamagitan ng magagandang numero, ngunit binaliwala natin ang kaligtasan ng damdamin ng tao. Huminto siya para bumagsak ang pangungusap sa mesa na parang isang bato. Ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi pinapalamig ang tao. Pinatunayan yan ng Pilipinas. Sa studio, ang katahimikan ay hindi pagtataka, kundi ang katahimikan ng taong napilitang mag-isip. Gumalaw si Peter na parang gustong magsalita, ngunit walang salita na magandang pakinggan para sirain ang inilagay ni Charlotte. Ilang minuto pagkatapos, nagsimulang pumasok ang mga tawag mula sa mga manonood. Isang babaeng nasa edad na ang nagsalita na may nanginginig na boses. Nagtatrabaho ako sa buong buhay ko, pero hindi ko naramdaman na may nakakita sa akin. Nakinig ako sa iyo at umiyak ako. Isang binata ang nagsalita ng maikli. Kung kaya ng Pilipinas, bakit hindi natin kaya? Sumabog ang social media sa isang pangungusap na ibinahagi ng paulit-ulit. Ang pag-unlad na nagpaparamdam na nag-iisa ang tao ay hindi tagumpay. At sa sandaling iyon, alam ni Charlotte na nangyari na. Ang pag-uusap ng bansa ay itinaas mula sa antas ng gusto o hindi gusto patungo sa antas ng anong uri tayo ng bansa. Pagkatapos ng show, lumabas siya ng studio. Muling nag-vibrate ang telepono. Ito ay isang mensahe mula sa isang policy official na hindi niya kilala. Nag-type lang siya ng isang linya, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang gantimpala. Gusto kong makipag-usap sa iyo bukas. Kailangan nating magsimulang muli. Tiningnan niya ang mensahe ng ilang sandali. Humina ang hininga niya. Parang matagal na siyang nagdadala ng mabigat na bagay at ngayon lang niya inilapag. At sa kaniyang loob, naisip niya ang Pilipinas hindi bilang isang bansang pinuri, kundi bilang isang salamin na nagpapalinaw sa England upang hindi na ito makatakas. Mula ngayong gabi, ang istoryang ito ay hindi matatapos sa isang show. Nagbubukas ito ng pinto sa pinakamalaking tanong ng siglo. Kaya ba nating gumawa ng isang lipunan na umuusad nang hindi iniiwan ang puso ng tao sa likuran? Kinabukasan, hindi nagbago ng kulay ang London, ngunit ang hangin ay parang may nasira. Hindi ito tunog ng pagsabog ng galit, kundi tunog ng katahimikan na nagsimulang mag-isip. Ang mga pahayagan ay nag-headline tungkol sa Pilipinas sa isang hindi pamilyar na anggulo. Ang ilan ay gumamit ng salitang leksyon, ang ilan ay gumamit ng salitang salamin, at sa social media, ang mga tao ay nag-uusap ng seryoso. Ang mga taong dating nagpapahiya na clip lang iyon ay nagsimulang magtanong, bakit hindi natin nararamdaman ang init na iyon sa sarili nating bahay? Binasa ni Charlotte ang mga komento nang hindi ngumingiti, hindi natutuwa na siya ay sikat. Naramdaman lang niya na parang itinulak niya ang isang pinto para makita ng bansa ang nakatago sa likod nito. At ngayon, kailangang magpasya ang lahat kung papasok ba sila o isasara nila ito pabalik. Ang telepono mula sa policy circle ay nag-ring bago pa
10:10 ng umaga. Ito ay isang imbitasyon na nagsalita ng maikli ngunit mabigat. Maaari ba tayong mag-usap ngayon? Ang conference room na pinasok niya ay walang ilaw na parang studio. Ito ay isang simpleng kwarto, mainit na kape, mga folder ng dokumento at mga taong tila pagod sa pag-aalaga sa bansa ng matagal na. May mga government advisor, city official, social academic at mga tao mula sa public service sector. Lahat ay tumingin kay Charlotte sa parehong paraan. Hindi tumingin sa isang reporter, kundi tumingin sa isang saksi na bagong dating mula sa isang bansa na may ebidensiya na may iba pang pagpipilian ng mundo. Ang unang nagbukas ng issue ng diretso, kung kaya ng Pilipinas, ano ang dapat nating kopyahin? Ang salitang kopyahin ay nagpataas ng kamay ni Charlotte, parang humihinto sa kaisipan na magdadala sa maling direksyon. Kung sisimulan natin sa pagkopya, mabibigo tayo, sabi niya, hindi malakas ngunit malinaw. Hindi natin kayang kopyahin ang simbahan, kopyahin ang mga salita, kopyahin ang pag-uugali, at hindi natin dapat gawin iyon. Pero maaari nating matutunan ang prinsipyo na nagpapanatili sa kanilang sistema. Ang isa naman ay agad na tumutol. Iyon ang kanilang kultura. Iba ang England. Tumango si Charlotte. Oo, iba. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating i-translate, hindi kopyahin. Agency has we have done. We free dot, migo have to san. Nagsimulang uminit ang pagtatalo. Ang isang panig ay gustong magkaroon ng mabilis na measure na maipaalam agad. Ang isa naman ay tumingin dito bilang isang pangarap lang sa totoong mundo. Nakaupo si Charlotte habang nakikinig na, parang nakikinig sa alon ng dagat. Nakinig siya at dahan-dahang inilagay ang mga nakita niya sa Pilipinas sa mesa, isa-isa. Hindi siya nagsalita ng mga pangalan ng lugar. Nagsalita siya ng mga mekanismo. Nagsalita siya tungkol sa serbisyo na nagpapababa ng kahihiyan ng publiko. Nagsalita siya tungkol sa sistema ng komunidad na nagpapababa sa gobyerno upang hindi ito malayo. Nagsalita siya tungkol sa paraan ng pagpatay sa tensyon bago ito maging galit. At nagsalita siya tungkol sa kaligtasan ng damdamin na tiningnan bilang isang bahagi ng kaligtasan ng publiko, hindi isang luho. Hindi nagtutulungan ang mga Pilipino dahil inutusan sila na maging mabuti, sabi niya, kundi dahil ginagawa ng kanilang lipunan na madali ang pagtulong at ginagawa ang hindi pagtulong na maging tahimik na pagkakasala nang hindi inuukol sa publiko. Ang isang advisor ay sumandal at nagtanong sa isang tono na parang gusto niya ng isang sagot lang. Kaya, ano ang gusto mong gawin namin? Tumahimik si Charlotte ng isang segundo bago sumagot sa isang tanong lang na nagpatahimik sa buong kwarto na parang pinatay ang tunog. Kapag nagdidisenyo kayo ng sistema, nagdidisenyo ba kayo para manalo sa mga numero o para hindi makaramdam ang tao na wala silang halaga? Walang sumagot agad dahil ang tanong na ito ay hindi tungkol sa budget kundi tungkol sa moralidad ng pulisiya. Tungkol ito sa kung ano ang pinipili ng bansang ito. Dahan-dahang inilagay ng isang tao ang kaniyang ballpen. Ang isa naman ay bumuntong hininga na parang tumatanggap ng katotohanan na matagal nang iniiwasan. Magaling tayo sa pagsukat ng output pero hindi magaling sa pagsukat ng puso, mahinang sinabi ng isang tao. At ang pangungusap na iyon ay lumutang sa gitna ng kwarto na parang isang bandila na itinaas ng hindi sinasadya. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, biglang nagbago ang direksyon ng pag-uusap. Hindi kung paano kopyahin ang Pilipinas, kundi paano gumawa ng sarili nating sistema na mas makatao. May pag-uusap tungkol sa maliliit na pilot project sa antas ng munisipalidad, service center na nagbibigay diin sa komunikasyon na hindi nagpapahiya, sistema ng community volunteer na nag-uugnay ng health data sa mga pampublikong ahensya ng magiliw, training para sa mga frontline staff na pamahalaan ang galit sa isang tono na nagpapababa ng sagupaan, at bagong metric na hindi lang bilis o kahusayan, kundi kasama na ang tiwala ng publiko. Hindi pumalakpak si Charlotte, hindi siya ngumiti ng malaki. Naramdaman lang niya na parang nakita niya ang maliliit na buto na pinindot sa lupa. At minsan sa buhay niya bilang reporter, nakita niya na ang balita ay naging aksyon. Nang lumabas siya ng gusali, muling nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang mensahe mula sa isang Pilipino na minsan niyang na-interview sa probinsiya. Ang mensahe ay isang pangungusap lang sa Ingles na may accent ng Pilipino.
Thank you for telling our story with respect, Charlotte. Binasa ito ni Charlotte at naramdaman na parang may pumigil sa kaniyang lalamunan dahil sa mundo ng balita, madalas na ginagamit ng mga tao ang istorya ng iba bilang raw material. Ngunit tinuruan siya ng Pilipinas ng iba pa. Ang magandang pagkuwento ay hindi pagnanakaw ng kabutihan ng iba para maging sarili nating ilaw. Ito ay ang pagpapadala ng ilaw na iyon pabalik para makita ng mundo ng hindi binabago. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa respeto, hindi sa excitement. Tumunganga siya sa langit ng London na kulay abo pa rin, ngunit ang kaniyang loob ay may idinagdag na kulay, ang kulay ng posibilidad. At alam niya na ang istoryang ito ay maglalakbay ng mas malayo kaysa sa isang report. Dahil kapag ang isang bansa ay nagsimulang magtanong sa sarili ng may katapatan, nagsisimula ng magbago ang bansang iyon kahit hindi pa nakikita ang resulta bukas. Pagkatapos ng pulong na isinara ang pinto sa London, lumabas si Charlotte na may kakaibang pakiramdam sa buhay niya bilang reporter. Hindi niya naramdaman na nanalo siya sa sinuman, kundi parang napilitan siyang maging tapat sa tanong na matagal na niyang iniiwasan. Dapat ba na ang balita ay magbigay alam lang sa mundo? O dapat ba na gawing mas mabuti ang mundo? Huminto siya sa gilid ng sidewalk, tiningnan ang mga taong naglalakad na parang nagmamadaling tubig at naisip ang ritmo na nakita niya sa Pilipinas, ang ritmo na kayang magmadali ng hindi nagtutulakan, ang ritmo na kayang maging mabilis ng sistema nang hindi pinapalamig ang puso. Agad niyang naunawaan na ang istoryang ito ay nilalamon na ang kaniyang personal na buhay dahil hindi lang ito paggawa ng report. Ito ay pagbabago sa paraan ng pagtingin sa tao. Ngunit nang magsimulang maging seryoso ang pag-uusap sa England, dumating ang pagtutol na parang anino. Ang ilang hardline media ay nag-headline ng may pang-iinis na Charlotte nabulag sa ibang bansa. Ang ilang columnist ay inakusahan siya na naglalaro ng romantisismo sa Pilipinas. At ang ilan ay nagsabi ng diretsyo, ang ganyan ay hindi gagana sa England. Isang gabi, nakaupo siya habang binabasa ang mga artikulong umaatake at tumawa ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pamilyar ito. Ito ang lumang mekanismo ng lipunan na natatakot na tanggapin na mayroon tayong depekto. Ang pagtanggi ay mas madali kaysa sa pagbabago. At ang paggawa ng magagandang bagay na isang ideal ay isang paraan para isara ang pinto nang hindi na kailangang tanggapin na kaya talagang buksan ang pinto. Hindi sumagot si Charlotte ng may galit. Sumagot siya sa pamamagitan ng bagay na tinuro sa kaniya ng Pilipinas, ang katahimikan na hindi uurong. Nagpadala siya ng mensahe sa producer niya na gagawa siya ng buong documentary, hindi isang maikling clip, hindi isang mabilis na report. Kailangan niyang bumalik sa Pilipinas ng isa pang beses para kolektahin ang huling sagot. Dahil ang hindi pa naiintindihan ng mga taga-England ay hindi ang larawan ng tulong, kundi ang mas malalim na tanong, bakit kayang gawin iyon ng mga Pilipino araw-araw nang walang manonood? Ilang linggo, pagkatapos, bumalik siya sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang reporter na nanghuhuli ng issue. Dumating siya bilang isang taong humihingi ng katotohanan. Nakipagkita siya sa parehong guro sa paaralan sa lungsod. Sinamahan siya ng guro sa playground. Ang tunog ng tawa ay pareho, ngunit nagtanong si Charlotte sa ibang tono. Hindi ka ba napapagod sa pagtuturo sa mga bata na isipin ang iba palagi? Ngumiti ang guro na parang normal lang ang tanong. Napapagod, oo. Pero kung hindi namin gagawin, magiging magaling ang mga bata, totoo. Pero hindi sila makakapamuhay ng magkasama. At sa huli, mas mapapagod sila. Dandam. Ang pangungusap na ito ay nagpatahimik kay Charlotte dahil nagsalita ito tungkol sa edukasyon bilang paggawa ng tao, hindi paggawa ng nanalo. Kinabukasan, nakipagkita siya sa community volunteer na nagtatrabaho kasama ang mga senior citizen. Direktang nagtanong si Charlotte, bakit mo pa rin ginagawa ito kahit walang nagbibigay ng gantimpala? Tumawa nang mahina ang babae at sumagot, ang gantimpala ay hindi namin kailangang makita ang bahay ng aming kapitbahay na gumuho ng walang nakakaalam. At pagkatapos ay yumuko siya at tinali ang sintas ng sapatos ng isang lola ng natural. Sa sandaling iyon,
Naunawaan ni Charlotte na ang sistema na sinasabi niya ay hindi lang flowchart o dokumento. Ito ay isang relasyon na inalagaan upang maging totoo hanggang sa hindi na kailangang mag-isip ng malaki ang mga tao bago tumulong dahil ito ay naging ugali na ng pamumuhay ng magkasama. Ngunit ang pagsubok na nagpatibay sa kaniya ay naganap isang gabi nang ang kaniyang crew ay nakaranas ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Ang isang mahalagang shooting equipment ay nawala habang naglalakbay. Nakita niya ang mukha ng kaniyang crew na namutla na parang masisira. Ang pag-aalala ng mga nagtatrabaho sa balita ay malakas na parang lubid na nakatali sa lalamunan. At iyon ang sandaling gusto ni Charlotte na makita ang sagot sa totoong tensiyon. Nag-ulat siya sa Coordination Center. Ang Pilipino na tumanggap ng ulat ay hindi nagparamdam sa kaniya na siya ang may kasalanan, hindi nagsabi, "Bakit hindi kayo nag-iingat?" Sinabi lang niya, "Huwag kang mag-alala, magtulungan tayo na hanapin." At nagsimulang magtrabaho na parang may sistema sa kamay tumawag sa mga checkpoint, sinuri ang ruta. At ang isa ay nag-abot pa ng tubig sa crew niya na parang alam niya na ang takot ay nagpapatuyo sa tao. Di nagtagal, ibinalik ang equipment sa pamamagitan ng proseso na walang drama, walang pagtawag sa pangalan ng malakas, walang paggawa ng utang na loob. Nakatayo si Charlotte habang nakatingin at naramdaman na parang may uminit sa kaniyang dibdib dahil hindi ito paulit-ulit na aksidente, kundi ito ay isang pattern. Nang gabing iyon, habang nag-edit siya ng footage, nakatanggap siya ng email mula sa isang manonood sa England, isang nurse na nasa 40s na sumulat ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na pagkatapos ng show ni Charlotte, sinubukan niyang makipag-usap sa patient sa isang tono na hindi nagpapahiya. At ang resulta ay tumigil ang patient sa paglaban sa paggamot. Tinapos niya sa pangungusap na nagpaiyak kay Charlotte. "Hindi ko alam kung ano ang maituturo sa atin ng Pilipinas hanggang sa ikinuwento mo, pero ngayon alam ko na. Ang malasakit ay hindi kahinaan. Ito ay kasanayan." Inilapag ni Charlotte ang kaniyang kamay sa keyboard ng matagal. Dahil kinumpirma ng sulat na iyon ang matagal na niyang hinala. Ang tamang istorya ay talagang kayang magbago ng pag-uugali kahit na isang tao lang ay mahalaga. Nag-type siya ng isang pambungad na pangungusap para sa buong documentary sa screen at hinayaan itong manatili doon na parang isang panunumpa. Ang Pilipinas ay hindi nagtuturo sa atin na purihin sila, kundi nagtuturo sa atin na magkaroon ng lakas loob na baguhin ang sarili nating direksyon. At alam niya na kapag ipinahayag ang documentary na ito, ang pagtatalo ay magiging mas mabigat, ang pagtutol ay magiging mas malakas. Ngunit alam din niya na hindi na siya ang dating siya dahil ang Pilipinas ay hindi lang naging news topic. Ito ay naging isang bagong standard sa kaniyang puso na ang totoong pag-unlad ay kailangang magpanatili sa tao. Sa susunod na bahagi, kailangan niyang patunayan sa malaking screen na ang nakita niya ay hindi isang panaginip. At ang tanong na kailangang sagutin ng England ay hindi, "Naniniwala ka ba?" kundi "Kailan tayo magsisimula?" Nang gabing bago ang buong documentary ay ipinahayag, ang gusali ng BBC ay kakaibang tahimik, ngunit ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng taong nagtitimbang kung hahayaan ba ang katotohanan na lumabas sa publiko o hahawakan ito pabalik sa isang ligtas na frame. Nakaupo si Charlotte sa harap ng monitor sa editing room. Ang mga larawan ng Pilipinas ay nagpapalit-palit sa kaniyang boses na narration ng tahimik ngunit matatag. Ang bawat shot ay hindi dramatic, ngunit may lakas ng pagiging tao na hindi na kailangang magpakita. Alam niya na kapag lumabas ang documentary na ito, hindi lang ito papuri sa isang bansa, kundi pagtatanong sa lumang kaisipan ng England. At ang ganitong uri ng tanong ay tiyak na may mga taong ayaw na lumabas. Maaga ng umaga, tinawag siya sa meeting room sa itaas. 2 executive ang nakaupo kasama ang legal at image department. Ang mahabang mesa ay parang isang battlefield na gumamit ng mga salita sa halip na sandata. Ang isa ay nagbukas ng dokumento at nagsalita sa isang magalang ngunit matigas na tono. "Ang nilalaman mo ay masyadong matalim." Ang isa naman ay nagdagdag, "Gusto namin na mas mainit ito. Bawasan ang bahagi na nagpaparamdam sa mga tao na pinupuna ang England." Nakinig si Charlotte hanggang matapos nang hindi nag-interrupt at sumagot ng dahan-dahan.
Hindi ko pinupuna ang England. Inaanyayahan ko ang England na tingnan ang sarili ng may katapatan. Ngumiti ng kaunti ang executive. Ang katapatan ay maganda, pero hindi lahat ng katapatan ay angkop sa prime time. Ang salitang iyon ay parang isang pangungusap na nagsara ng bibig ng mundo ng maraming beses. Inilagay ni Charlotte ang kaniyang kamay sa mesa ng mahina at sinabi ang pangungusap na inihanda niya mula noong nakita niya ang isang Pilipino na tumulong sa nasaktan ng hindi nagpapahiya. Kung natatakot tayo sa katotohanan dahil hindi ito angkop sa oras ng pagsasahimpapawid, ibig sabihin ay hinahayaan natin ang oras na kontrolin ang ating moralidad. Natahimik agad ang kwarto. Hindi dahil sumasang-ayon sila, kundi dahil alam nila na nagsasalita siya ng isang bagay na mahirap tutulan. Nangyari ang mga pagtatalo ang salitang balance, neutrality, risk. Ang ilan ay nag-alok na putulin ang bahagi na nagsasabi tungkol sa kaligtasan ng damdamin. Ang ilan ay gustong magdagdag ng mga shot ng turismo para gumaan ang istorya. Tiningnan ni Charlotte ang dokumento at naramdaman na parang hinihiling sa kaniya na baguhin ang isang map upang maging poster. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng magalang ngunit matatag. Iginagalang ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng hindi paggawa sa kanila na isang murang kasangkapan para sa inspirasyon. At iginagalang ko ang England sa pamamagitan ng hindi pagpapaniwala sa atin na sapat na tayo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta na magre-resign. Tumayo lang siya ng matatag sa katahimikan na tinuro sa kaniya ng Pilipinas tahimik na sapat para makita ng mga tao na hindi niya ginagawa para sa ego kundi para sa katotohanan. Pagkatapos ng pulong, isang executive ang lumapit at mahinang nagsalita sa tabi ng pinto. Alam mo, ginagawa mo ang maraming tao na hindi komportable. Agad na sumagot si Charlotte. Umaasa ako. Dahil ang hindi pagiging komportable ay isang senyales na nakakaramdam pa rin tayo. Andas. Nang lumabas ito sa ere, nagsimula ito na parang isang ordinaryong gabi sa England, ngunit sa control room, lahat ay tila humihinga ng malalim. Nang lumabas ang unang larawan ng documentary sa screen, hindi isang marangyang larawan, kundi larawan ng mga karaniwang tao na nagtutulungan nang walang palakpakan na tahimik ang studio hanggang sa marinig ang tunog ng fan. At habang umuusad ang istorya, lalong kumapal ang katahimikan dahil nagsimulang maunawaan ng mga manonood na ang Pilipinas ay hindi itinaas para lang humanga tayo. Ang Pilipinas ay itinaas para makita natin nang mas malinaw ang puwang sa sarili nating lipunan. Ang pangungusap ni Charlotte ay umalingaw-ngaw sa gitna ng show, na parang martilyo na humahampas ng mahina, ngunit tumatama sa target. Ang totoong pagunlad ay ang sistema na hindi nagpaparamdam na walang halaga ang tao. At sa pagkakataong ito, walang pang-iinis na tawa, walang live show interrupt. Mayroon lang ang katahimikan ng bansang napilitang makinig. Pagkatapos ng documentary, ang mga tawag sa telepono at mensahe ay bumagsak na parang umapaw na tubig. Ang mga manonood ay hindi lang nagtanong, "Totoo ba?" kundi nagtanong, "Saan tayo magsisimula?" Ang mga reporter mula sa ibang media ay tumawag para mag-interview. Ang mga academic ay nag-tweet ng buod ng issue na ang England ay kailangang gumawa ng bagong indicator na kasama ang tiwala. At ang pinaka-importante, kinabukasan, isang city council ang nag-anunsyo ng isang pilot program para sa isang bagong service center na nagbibigay diin sa komunikasyon na nagpapababa ng kahihiyan ng mga nakikipag-ugnayan. May pag-uusap tungkol sa training ng mga frontline staff, tungkol sa pamamahala ng tensyon na hindi nakikipagsagupa, at may iminumungkahi sa local council meeting na magdagdag ng budget para suportahan ang mga community network na tumutulong sa mga mahihina bago pa lumala ang problema. Ang mga bagay na ito ay hindi isang revolusyon sa isang araw, ngunit isang senyales na ang pinto na itinulak ni Charlotte ay binubuksan at hindi isinasara pabalik. Nang hapon, nakatanggap siya ng email na nagpalamig sa kaniyang kamay. Ito ay isang formal na imbitasyon na magbigay ng impormasyon sa harap ng Parliamentary Select Committee on Social and Public Services. Ang topic ay maikli, ngunit parang isang hamon sa buong bansa. Ang leksiyon mula sa Pilipinas para sa reforma ng serbisyo sa England. Binasa ito ni Charlotte at natahimik ng matagal dahil lumampas ito sa kaniyang orihinal na intensiyon.
Nagsimula siya sa pagnanais na maunawaan kung bakit yumayanig sa England ang isang 7 minutong clip. Ngunit ngayon, ang istorya ay umabot na sa salitang reforma. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang parehong lungsod, parehong kalye, parehong mga tao, ngunit alam ng kaniyang puso na hindi na ang dating England. At ang mga sumusunod na hakbang ay hindi lang pagkuwento sa mga tao na makinig. Ito ay ang pagtayo sa harap ng bansa at itanong ang tanong na walang sinuman ang makakatakas. May lakas loob ba tayong gumawa ng isang lipunan na hindi iniiwan ang tao sa likuran? At maaari ba tayong magsimula ngayon? Nang araw na iyon, ang hangin sa London ay napakalamig kaya ang hininga ay naging ulap. Umakyat si Charlotte sa mga hagdanan ng bato ng Parliament Building nang may matatag na hakbang na parang may dala siyang isang bagay na hindi nakikita, hindi isang folder ng dokumento, kundi ang pag-asa ng mga tao na bagong nakarinig ng salitang kayang magbago ang bansa. Ang mga reporter ay naghihintay na parang kawan ng ibon. Ang mga mata na iyon ay hindi na tumingin sa kaniya bilang isang karaniwang tao, kundi parang tumingin sa isang simbolo. At ang simbolo sa England ay madalas na hinahati sa iba't ibang direksyon hanggang sa masira. Alam ni Charlotte na sa kwarto sa harap, may mga taong gustong gawin siyang bandila at may mga taong gustong gawin siyang target. Nang bumukas ang pinto ng committee room, ang tunog ng upuan na gumagalaw, ang tunog ng papel na bumabalik, at ang bulong ng mga assistant ay naging ritmo na parang mahinang tambol. Umupo si Charlotte sa harap ng hanay ng mga representative. Ang kanilang mga mukha ay magkakaiba. Ang ilan ay talagang interesado, ang ilan ay nag-aalinlangan, ang ilan ay parang naghahanda ng tanong para gawin siyang daydreamer. Nagsimula ang chairman sa isang formal na tono. Miss Charlotte Hills, inanyayahan ka rito para ipaliwanag ang tinatawag mong leksiyon mula sa Pilipinas tungkol sa sistema ng serbisyo publiko ng England. Tumango siya at dahan-dahang binuksan ang folder. Ngunit ang unang salita na lumabas sa kaniyang bibig ay hindi nagsimula sa statistics. Nagsimula ito sa katotohanan na baka hindi gusto ng mga tao sa kwarto na marinig. Hindi ako pumunta rito para sabihin na kailangan nating maging katulad ng Pilipinas, malinaw niyang sinabi. Pumunta ako rito para sabihin na kaya nating gumawa ng isang sistema na hindi nagpaparamdam na walang halaga ang tao at ipinakita sa akin ng Pilipinas na posible iyon. Natahimik ng kaunti ang kwarto. Nagkuwento siya sa isang wika na hindi nagpapainit ng damdamin, hindi umaatake, ngunit hindi rin nagpapababa ng tono. Nagkuwento siya tungkol sa 3-layer ng prinsipyo na nakita niya, ang serbisyo na nagpapanatili ng dignidad ng tao, ang paggawa sa komunidad na maging ugat ng gobyerno, at ang training sa frontline na pamahalaan, ang tensiyon sa isang seryosong pagiging magalang. Ang ganoong uri ng pagiging magalang ay hindi pagsuko. Binigyang diin niya. Ito ay isang teknik para hindi hayaan ang galit na maging puot at ang puot na maging pagkakawatak-watak. Agad na itinaas ng isang representative ang kaniyang kamay. Matigas ang tono. Hindi mo ba pinupuri ang Pilipinas ng sobra? Bawat bansa ay may problema. Nagbebenta ka ba ng magandang larawan sa publiko ng England? Kung gabi lang bago ito, baka sumagot siya ng matalim na parang reporter. Ngunit ngayon, sumagot siya ng may katahimikan ng taong dumaan na sa Pilipinas. Oo, bawat bansa ay may problema, kasama na ang Pilipinas. Hindi ko kailanman tinanggihan iyon, pero ang mahalagang tanong ay, sa panahong ang tao ay pinakamahina, ang sistema ba natin ay nagpaparamdam sa kanila na sila ay pasanin o nagpaparamdam sa kanila na sila ay tao? Huminto siya para bumagsak ang tanong sa mesa. Hindi ako nagbebenta ng magandang larawan. Nagbebenta ako ng lakas loob na baguhin ang sistema para maramdaman ng mga tao na sila ay mahalaga. Ang isa naman ay sumingit. At magkano ang kailangan nating gastusin para magkaroon ng ganoong resulta? Ngumiti ng kaunti si Charlotte. Hindi isang mapanginis na ngiti, kundi ang ngiti ng taong alam na ang tanong ay nawawala sa punto. Ang ilang bagay ay nangangailangan ng pera, pero maraming bagay ang gumagamit ng tono, gumagamit ng training, at gumagamit ng bagong metric. Kung ang tagumpay lang ang sinusukat ninyo sa pamamagitan ng oras ng paghihintay, magkakaroon kayo ng mabilis ngunit malamig na sistema. Pero kung susukatin ninyo ang tiwala,
magkakaroon kayo ng mabilis at nagpapanatili pa rin ng puso ng tao. Ang pagtatanong ay lalong naging matindi. Ang ilan ay sinubukan siyang hilahin na pumili ng panig sa politika. Ang ilan ay nagtanong para lang hanapin ang mali sa kaniyang mga salita. Ngunit hindi naligaw si Charlotte. Bumalik siya sa sentro ng paulit-ulit ng matatag, hindi Pilipinas, hindi England, kundi tao. Hindi natin kailangang maghintay ng sinumang bansa, sabi niya. Kailangan nating tigilan ang pagdidisenyo ng sistema na parang pinamamahalaan ng isang makina at simulan ang pagdidisenyo ng sistema na parang inaalagaan ng tao. At doon, dumating ang moment ng kwarto nang ang isang senior representative ay nagtanong ng diretso na may matalim na tingin. Sa tingin mo, ano ang pinakawalang-wala sa England? Tiningnan siya ni Charlotte ng tahimik bago sumagot sa isang pangungusap lang na parang matalim ngunit malinis na kutsilyo. Hindi tayo kulang sa resources. Kulang tayo sa intensiyon na gawing bahagi ng polisiya ang dignidad ng tao. Ang katahimikan ay kumapal hanggang sa marinig ang tunog ng ballpen na tumatama sa mesa. Maraming hindi nagustuhan, ngunit marami ang tumanggap dahil masyadong totoo para tanggihan. Pagkatapos ng pagtatanong, nabuo ang mga konkretong mungkahi mula sa kwarto na dating puno ng mga salita. May mungkahi na palawakin ang pilot program ng service center na nagpapababa ng kahihiyan sa pambansang antas, maglagay ng curriculum para sa training ng mga frontline staff tungkol sa komunikasyon sa panahon ng tensiyon, magdagdag ng budget para suportahan ang mga community network na nag-aalaga sa mga mahihina, at ang pinakaimportante, ang pagtulak sa bagong metric na kasama ang tiwala ng publiko bilang sentro, hindi lang ang numero ng efficiency. Ang resulta ay maaaring hindi pa batas sa isang araw, ngunit ang direksyon ay nakasulat na, at ang pagsulat ng direksyon ay laging mas mahirap kaysa sa pagpapahayag ng tagumpay. Nang gabing iyon, lumabas si Charlotte ng mag-isa, walang mic, walang studio light. Ang London ay kulay abo pa rin at nagmamadali, ngunit naramdaman niya na parang nabalik niya ang isang bagay na matagal nang nawawala, ang paniniwala na ang isang bansa ay maaaring maging malambot ng hindi mahina. Kinuha niya ang kaniyang telepono at binuksan ang isang larawan na kinunan ng kaniyang crew noong nasa Pilipinas sila, isang larawan ng kamay ng isang volunteer na humahawak sa kamay ng isang senior citizen ng natural. Matagal siyang tumingin at bumulong sa sarili ng mahina sa Ingles na walang nakarinig. Ang pag-unlad ay ang malasakit na gumagana. 1-2 London. 1-2. Pagkatapos, isinara niya ang screen, naglakad ng tahimik, ngunit ang kaniyang loob ay malakas na may imbitasyon sa lahat ng manonood. Kung may lakas loob tayong baguhin ang sistema para maramdaman ng mga tao na sila ay mahalaga, hindi magbabago agad ang mundo ngayon. Pero bukas, isang tao ang hindi na makakaramdam na iniiwan siyang mag-isa. Nang huling gabi pagkatapos ng araw ng pagbibigay ng impormasyon sa committee, ang lungsod ng London ay malamig pa rin at nagmamadali. Ngunit sa balita sa umaga, nagsimulang lumabas ang mga salita na hindi madalas marinig. Ang salitang tiwala ay sinabing kasabay ng salitang polisiya ng seryoso. Ang mga pilot project ay inihayag sa dasakto panglungsod. Ang mga frontline staff ay inischedule para sa unang training session at sa ilang local council, may taong tumayo at nagtanong, paano natin gagawing mas tao ang mararamdaman ng publiko? Ang ganitong uri ng tanong ay hindi tagumpay. Ito ay ang simula. At alam ni Charlotte na ang pagsisimula ay minsan mas mahirap kaysa sa pagpapahayag ng anumang magandang bagay. Nakaupo siyang mag-isa sa maliit na office. Ang ilaw ng mesa ay nagliliwanag sa parehong note na papel. Ang pangungusap na dating paniniwala lang ay ngayon ay naging isang daanan sa bansa. Ang pag-unlad ay hindi lang bilis o kayamanan, kundi ang sistema na nagpapanatili ng dignidad ng karaniwang tao at gumagawa ng sapat na tiwala para mamuhay ng magkasama kahit sa panahong ang lipunan ay pinakamahina. Pumikit siya at naisip ang larawan sa Pilipinas ang kamay ng isang tao na nag-aabot ng tubig sa taong nanginginig, hindi para makita ng sinuman, kundi dahil iyon ang dapat. Ngumiti ng kaunti si Charlotte at nag-type ng isang linya para sa pagtatapos ng documentary. Ang pinakamatatag na bansa ay hindi ang bansang hindi kailanman natumba, kundi ang bansang hindi nag-iiwan ng sinuman na matumba ng mag-isa. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw,
Hinayaan ang katahimikan na gawin ang tungkulin nito ang gawin ang mga manonood na marinig ng mas malinaw ang sarili nilang puso at piliin kung magiging bahagi ba sila ng pagbabago.